tinanggalang Bong Revilla na hinalal ng 20 milyon na mamboboto. Pag sinabi po ng 2/3 dito, tanggal kang senador dahil ang gulo-gulo mo dito, halimbawa, tanggal po siya sa trabaho. Hindi po siya pwedeng umangal na, bakit naman Pero walang due process? Alam po ninyo, kaiba yung nakasakdal dito eh. Yung kanyang titulo na Chief Justice ay kasama doon ang kanyang pwesto. Opo. Now, kung ipahintulot... Ako, yung titulo ko na Senate President, hindi kasama doon. Ang titulo ko na bilang senador pag ako ay tanggalin na Senate President. Senador pa rin ako. Opo. Hindi mo pwedeng tanggalin yung Chief Justice na hindi matatanggal niya sa pwesto sa pagkamahistrado. Opo. Yun ang kaibahan namin dalawa eh. Kung pwedeng ipagpahintulot po ninyo. Yes, sir. Hindi Opo. ba? Opo. Now, kaya hindi tama yung sinasabi ninyo na pareho ang katayuan ng Senate President at Chief Justice sa kanilang bilang pwesto. Opo. Hindi ba? Ang sinasabi lang po namin, ang accountability po, public office is a public trust. Tama. Wala pong... Tama ka. Pwedeng ipagpatuloy ko, Mr. President. Na walang may karapatan na magsasabi na ito, si Chief Justice. Yung pong mga impeachable officers na yan po, kaya nga ho, meron po kasi tayong ginuntuang pagkakataon dito ngayon, Ginong Pangulo, para ituwid po natin itong bansa natin. Dahil sa mga nakaraang panahon po, yung Korte Suprema naging napakalakas po nila, na parang sila na po ang hari ng bansa. Ang hari po ng bansa ay yung mamamayang Pilipino. Patungkol po sa atin dito. Kaya po dito, Ginoong Pangulo, kung pagpahintulot po ninyo, ang nangyayari po dito ngayon ay ang Kongreso ng Pilipinas, pinapanagot si Renato Coronado Corona. Dahil kami po, hindi naman po tayo maglilitis dito pag hindi po kami nagsampa ng kaso dahil ang kapangyarihan po para lang magsampa ng kaso ay nasa House of Representatives. Kaya yung Kongreso po, nagsasama po tayo doon. Magkasama po tayo dito, hindi po tayo magkaway. Ang kalaban po natin yung respondente. Dahil pinapanagot po natin siya. Eto po, kami po ang kinatawan ng taong bayan at ang tingin po namin, dapat maalis na po siya dyan. Kaya bumoto po kami na siya ay nagtaksil sa tiwala ng bayan. Kasi po, Ginoong Pangulo, sa nakaraan po mga panahon, hindi po ba, minsan yung Korte Suprema, pati tayo dito sa Senado po pinapangaralan tayo ng lahat-lahat ganyan para tayo mga bata po lahat. Ngayon po may pagkakataon po natin na Pwede ipakita. ba magsalita ang presiding officer? Opo. Ngayon, totoo yung sinasabi mo na ang tingin ninyo ay makapangyarihan ang Korte Suprema. Pero sino bang nagbigay ng kapangyarihan na yun? Hindi tayo, hindi ikaw, hindi ako, ang taong bayan. Opo. Ang taong bayan, hindi natin masasalungat yung ibinigay na kapangyarihan sa Presidente ng Pilipinas, sa Kongreso, at sa sa Korte Suprema. Kung pinalakas ng gumawa ng Constitution ng 1987, ang Korte Suprema ay hindi dahil sa atin, kung hindi dahil sa taong bayan. Yan ang utos nila. Ay gusto ba ninyong suwagin yung utos ng sambayan ng Pilipino? Hindi po. Yun pala eh. Ayun lang. Ayun nga lamang po. Tapos na tayo ng pagsasalita, testigo. Magpresenta kayo. Senator, may we Pangulo. recognize Senator Estrada, Mr. President? Mr. President, Yes. may I be recognized? Ginoong prosecutor, kayo ba'y naniniwala sa sinampan ng inyong mga kasamahan sa kaso laban kay Chief Justice Corona? Opo. Kayo ba'y pumirma sa Nililiwanag impeachment ko lang ang proseso natin. Opo. Pinag-uusapan natin proseso para maunawaan ng taong bayan sapagkat baka malilito sila eh. Kaya, Opo. Take two, Mr. President. Kumbaga sa pelikula, take two po. Ginoong prosecutor, kayo ba pumirma sa impeachment complaint? Hindi po. Bakit po?
mabagal po kasi ako bumasa eh. Kaya pero- nung prinesenta po sa amin yan, alam po niyo ako maski nung estudyante po ako, seryoso ako bumasa eh. Binabasa ko po lahat yan. Noong nakapirma na po yung panghuli, puro mga kasamahan ko sa Kongreso, marami pong speed reader dyan eh. Mabibilis po sila bumasa. Ako mabagal po. Dahil sobra-sobra naman po yung pumirma na, 188, hindi naman po kailangan yung pirma ko. At saka medyo masama rin po kasi yung pagkagawa ng punti. Hindi na lang ho ako pumirma. Inaamin po naman lang. Inaamin ko pa naman yun. Silence. Now, let's stop this thing and proceed with the trial. Yes, Your Honor. Now, may we now pray, Mr. Let the defense raise their objection if they have any in the presentation of the witnesses. Proceed. Thank you. Maraming salamat Mr. po, President. Pangulo. Mr. President, the defense panel earlier requested that they do the cross-examination tomorrow. So, may we suggest that Let them present their next witness. next witness, they are not ready to present another witness for Salamat today, po. Mr. President. So, may we do some housekeeping, Mr. President, before I move to adjourn? No, let us hear from the prosecution if they do not have any witness. Your Honor, I have already explained earlier that all our witnesses are still subject to a motion. I request for subpoena. So you have no additional witness today. For the day, Your Honor, no. Because we're still waiting for the subpoena, Your Honor. So you will discharge this witness, but he will be asked to come back for the cross-examination. Yes, Your Honor. Okay? Tomorrow. A witness is discharged. Thank you. Mr. President, Senator Pangilinan. Just an administrative matter, Mr. President, if may, considering that we do have two major issues that we have to resolve tomorrow, that perhaps we should meet earlier than 12 because the last time we met at 12, we were not able to thresh out the first issue. But this time we're going to have two issues to discuss. So perhaps a little earlier than... may we know the pleasure of the gentleman, Mr. President? 11 or 11:30? Or after the session. So move, Mr. President, that the caucus be convened at 11 o'clock in the office of the Senate President's conference room. 11 o'clock, Mr. President. Which one? 11 o'clock, the caucus tomorrow. The Minority Floor Leader. Mr. President, just another administrative matters. Marami po kasing sumusubaybay at nanonood at gumagawa ng sarili nilang analysis sa trial na ito at hindi naman sila nabibigyan ng kopya ng dokumento, yung SALN, yung mga exhibits na ipinapakita. Baka naman pwede ho na gamitin natin yung widescreen o kaya mag-set up sa likod para pag pinapakita sa mga witnesses or yung defense o prosecution, hindi lang tayo mas madali, imbis na hanap ng dokumento para sa mga judges, pero pati yung mga kapatid natin sa media na nagbabantay dito, ma-focus lang ng kanilang television, maintindihan natin lahat yung dokumento na yon. This is just a request if there's, maybe we can take it up sa caucus, Mr. President, but I think matutulungan po tayo na sundan ang bawat dokumentong o exhibit na pre-present dito. Thank you, Mr. President. All right. So when do we have? We'll take it up tomorrow morning, Mr. President, at 11 o'clock. Tomorrow morning, you want the caucus to be held. Yes, 11 a.m., Mr. President. All right. Any objection? Hearing none, the caucus of the impeachment court will be held at 11 o'clock tomorrow morning. Thank you. February. Ano bang yun? 8. February 8. Limited witnesses. Mr. President, I think this is very important. Let me just take up. We are in receipt of a manifestation from the prosecution informing the impeachment court that it is temporarily discharging
Ms. Araceli Bayuga of the Supreme Court, Jaime Agbayani of the John Hay Management Corporation, Peter D. Garas of John Hay Management Corporation, Rizel Pascua of John Hay Management Corporation, and Ana Venus Mejia of Philimbes Alabang Incorporated from appearing before the impeachment court until further notice for the information of the court, Mr. President. Who is making the motion? The prosecution, Mr. President. The prosecution. Yes, informing us of a temporary discharge of the The witnesses. head of the panel of the prosecution, do you confirm this? Yes, we confirm that, Your Honor. All right, the said witnesses are discharged until further notice. And one more, Mr. President, in compliance with the directive of the court, the prosecution filed yesterday, February 6, 2012, its memorandum on the issue of when ownership is acquired over a property and when is a public officer required by the Constitution and the laws to disclose in his his ownership over a property for the information of the court, Mr. President. And also, we